Magandang buhay mga kaibon. For today's video, pag-uusapan natin ngayon ang mga dapat tandaan at gawin sa gustong pasukin ang pag-iibon. Ayan, at marami na rin gustong mag-alaga ng mga ibon at ito'y isang hobby natin na mag-iibon at ito'y nakakatanggal stress sa ating buhay. Siyempre galing nga trabaho, tapos pag uwi natin sa bahay makikita natin ang ating mga ibon na masasaya. Siyempre nawawala rin ang mga pagod natin. Welcome back mga kaibon. Pag-usapan pala natin ngayon yung mga dapat tandaan at gawin sa gustong pasukin ang pag-iibon. Ito lang ang masasabi ko sa inyo mga kaibon, sa mga newbie. Ang pag-iibon ay hindi basta-basta ito isang hobby, at ito ay isang obligasyon din sa ating mga ibon kung sakali natin gustong pasukin ng larangan ng pag-iibon. Masayang pag-iibon dahil nga ito ay nakakatanggal ng stress sa atin, at lalong lalo na pagka galing tayo sa trabaho pagod, at pag-uwi natin nakikita natin nga yung ating mga ibon na masaya, at yung mga huni nila yun yung nakakatanggal sa atin na mga pagod. At saka kailangan din natin ito ng ng oras, at syempre yung haba ng pasensya at paghihintay sa gusto nating pasukin yung pag-iibon. Mga kaibon, magbibigay ako sa inyo ng mga tips na kung paano nga at dapat tandaan bago nyo pasukin yung pag-iibon. At ito nga ibibigay ko. Siyempre number 1, naandyan yung kailangan nyo ng isang malaking cage. Siyempre kailangan natin ng cage. Siyempre yun nga yung paglalagyan nyo ng ibon na gusto nyong alagaan. May mga iba-ibang klaseng ibon naman na pwede nating alagaan. Siyempre kung saan nag-uumpisa pa lang tayo at yung mga newbie, siyempre ang dapat alagaan lang muna natin yung parakeets. Yan ay mabilis na alagaan at hindi naman sila kailangan na maraming ibigay ng mga pagkain. At siyempre yan ang mga small bird na sinasabi, at mabilis din silang dumami, at hindi naman mahirap silang alagaan. Yung mga parakeets pala, ito mga kaibon, itong nasa video, ayan yung mga mutation ng mga parakeets. Iba-ibang mutation yan, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo ng mutation. Siyempre sa newbie pa lang, kahit sa normal mutation lang pwede na yan. Tapos pag may mga extra budget, pwede na rin kayo mag-acquire ng mga high mute na parakeets. At naandyan yung mga opaline, rainbow, at meron ding hagoromo. Depende na rin po sa inyo kung sakaling may konting budget, at pwede na kayong mag-umpisa sa mga high mute. Siyempre ang maipapayo ko, doon muna kayo sa mga low mute, at at least mapapag-aralan nyo kung ano nga yung mga yung paano sila aalagaan. Yan, siyempre may mga kanya-kanyang tayong paraan ng pag-aalaga. At yun nga yung unang binigay ko sa inyong tips, yung kailangan natin ng cage.
double cage or single cage. Kaya ngayon mga kaibon, ito yung setup ng sinasabi kong cage. Ayan ay isang double cage at pwede yung dalawang pares na parakeets sa pag-uumpisa at madali naman silang i-set up. Ayan, makikita nyo meron akong dalawang pares dyan na parakeets at ayun nga at pwede na silang i-breed. Naandyan na nga yung mga kailangan na dapat. Ayan, at naandyan yung pangalawa, yung kailangan nyo na nest box. Ayan, makikita nyo nest box. Tapos ito naman ay nest basket. Yung nest basket na yan ay para sa mga tiny bird, kumbaga maliliit na ibon. At ito ay madadali rin ng mga alagaan. Yan, yung pinakikita ko sa inyo, yung colony yan, pinagsama-sama ko na sila kasi nga wala naman akong ibang extra cage. At ginawa ko na lang silang colony. Bali tatlong nest basket at tatlong pares din yan nilagay ko. Ayan, yun nga mga kaibon, balik nga tayo dun sa balik tayo dun sa nest basket at nest box. Bali yan, makikita nyo nest box yan. Yan, pangalawa nest box ang kailangan at sukat nyo na kailangan ibigay nyo sa parakeets ay 6x6x10. Ayun yung applicable sa kanila at tamang-tama sa pag-breed nila. Yan, kasi hindi natin pwedeng ibigay sa kanila yung pinakamalaki or pinakamaliit. At para may nagagalawan naman yung mga ibon natin sa loob at lalo na pag nakapagpapisa na sila. Pangatlo, yan, kailangan natin ng patukaan at yan. At kailangan din yun ng cattle bone or mineral blocks. Siyempre kailangan din ng ating mga breeder yan o dun sa mga isasalang nyo na gusto nyong isalang na ibon. Blocks ay nagpapatibay ng kanilang mga eggshell at siyempre yung pampatibay din ng mga buto. Yan, ayan yung yung sinasabi ko na patubigan at kainan nila. Yan ang kailangan din nating tandaan sa pag-uumpisang mag-alaga ng ibon. Yan. Tapos yun nga yung mineral blocks at cattle bone. At yun nga, isa pa, syempre mag-breed nga tayo ng ibon. Kailangan din natin ng isang hen at cock. At yun nga pala, hindi tayo pwedeng magpares ng parehas bata kasi nga syempre naandyan yung matagal nating aantayin yung kanilang pag-mate or pagpapares. Siyempre naandun nga yung kailangan din natin ng mahabang pasensya at pag-aantay. Sakaling parehas bata yung ilalagay yung mga breeder or bagong ipagpapares. Yan nga yung yung sabi ko, kailangan matured na yung mga breeder nyo. At paano nga malalaman nga kung matured nga yung mga breeder na isasalang nyo? Halimbawa yung lalaki, kung makikita nyo sa ilong nila, pag blue na yung pinaka ilong nila, yun yung matured. Tapos pag medyo bata yung cock, mapinkish. Yan, ito yung sabi ko, yung pag blue na yung ilong, yan yung matured at ready to breed na yan. Tsaka yung babae naman ay brown yung ilong. Tapos pagdating naman pag bata pa yung babae, white.
Yan, yung mga bagong sinalang ko, yan, yung cock, tapos yung nakapasok sa nest box ay ayun ang hen. Tsaka ang tanda ng nga pala ng pagpapares nyo ay kailangan na 7 months pataas na. Ayun, para talagang matured na yung ating mga ibon na gusto nating ipares. Yun nga, mga kaibon, kailangan din natin ng ano nga, yung sabi ko nga, mahabang pasensya sa pag-aantay. Siyempre hindi naman na kada pagsalang mo gusto mo na kagad mag-itlog yung ibon. Siyempre naandun yung mag-aantay tayo, at hindi naman basta-basta sila pag pinagpares mo ay biglang mag-iitlog na. Yun nga pala, bigyan ko kayo ng ano, ng idea ba yung sa pinagpares nyo, at kung paano na nga malalaman nyo kung mag-iitlog na nga yung ibon na pinagpares nyo. Bali pag yung kasi itong mga parakis na to, hindi ito basta-basta papasok sa kanilang nest box hanggat hindi sila mag-iitlog. Hindi katulad ng mga ibang ibon na pag nilagay nyo sa isang cage na may itlogan ay pumapasok na. Yun nga, pagka napansin nyo yung pinagpares nyo, pumapasok na dun sa kanilang nest box, ayun na yung umpisa ng kumbaga nagustuhan na nila yung lugar at pag-iitlogan nila. Yan, diyan na kayo mag-aantay ng ano, ng araw o weeks, at malalaman nyo na nga mag-iitlog na yung inyong pinagpares. Ayun nga, tatandaan nyo ang advisable ko sa inyo, syempre kailangan matured nga yung ipagpapares nyo. Yun ay 7 months pataas. Tsaka huwag kayong magpapares ng mas bata ang lalaki kaysa sa babae. Kasi pag matured ang babae tapos medyo bata yung binigay nyong pares, bakit gulpihin lang yan at patayin ng babae. Siyempre yung yun nga, yung babae, siyempre ayan yung talagang pag gusto niya niyang pumares tapos ayaw pang pumares nung batang kap, yun na, baka gulpihin niya. Yun nga, ang ibinibigay ko ay dapat 7 months pataas, parehas sila ng edad, o kaya parehas matured. At yun nga, malalaman nyo naman pag yun nga, pag sa lalaki blue yung ilong at sa babae naman ay brown or white brown, parang ganyan po. Yun ay ready to breed na. At siya nga pala, bigay ko pa yung dapat tandaan, kailangan ilalagay nyo yung sa lugar yung cage sila, yung cage nila doon sa lugar na hindi suffocate at hindi natututukan ng ano, ng init ng araw. Yun nga, kasi nga pwede silang ma-heat stroke. Siyempre masusuffocate yan, tapos yun nga, tutok na tutok sila sa init ng ano, ng sikat ng araw. Kasi ako sa akin, sa aking ibunan, bali sa labas lang yan. Yan, mapapansin nyo, sa labas lang yung aking ibunan. At meron din ako dito sa loob ng aking aviary. Bali yung sa labas ay nilagyan ko ng ano sila, ng trapal, tsaka yung ventilation nila okay naman, at may hangin na pumapasok. Yun nga pala, yung sa ventilation din, kailangan nga meron din silang hangin na nalalanghap yun sa kanilang cage. Kasi nga yun nga, pagka na-suffocate, pwede rin silang manghina at mamatay. Ayan, mapansin nyo, ayan yung maraming parakeets ko, flyer cage ko yan. Bali
Pag yung mga anak-anak na, nag-breed na yung mga pinagpares ko, diyan ko sila nilalagay na lahat. At diyan ko na sila pinapamatured. At pipiliin ko kung yung mga sino yung mga pagpaparisin sa kanila. Yun mga kaibon, yun mga dapat natin tandaan at dapat gawin kung gusto natin pasukin ng pag-iibon. Tsaka nga pala yan mga kaibon, syempre yung kailangan nga yung sabi ko sa inyo, yung lugar na may ventilation tsaka hindi nasisikatan ng araw. Syempre doon din natin sa hindi sila maanuhan ng mga predator nila, yan katulad ng mga daga at saka mga pusa. Yan kasi kalimitan yan, kung meron pa nga sa lugar na may mga ahas yung mga predator yan nila. Syempre isisecure din natin yung mga paglalagyan natin sa kanila, yung mga hindi sila naanuhan ng mga daga. Kasi kahit mga bubuit yan pwedeng makapasok sa loob ng cage nila. At yun nga, lalo na pag may mga sisiw na, yun ang unang kinukuha ng mga ng mga daga na yan. Sa akin kasi experience ko, nakailang namatayan ako ng ibon. Yun nga yung unang lagay ko nung dati sa nag-umpisa pa lang ako, marami akong mga breeder na ng predator nila, yung mga daga napasok sa loob ng kulungan. Yan, i-make sure niya talagang safe na yung mga ibon na ipagpapares natin. At yan, yung mga dapat tandaan yan, halimbawa yung kalinisan, yan, tapos yung pagpapakain sa kanila, tapos yung pagbibigay ng mga gulay, vitamins. Siyempre kailangan din nila ng vitamins and minerals na kailangan natin ng mga ibon para lumakas sila at saka makapag-produce yung mga breeder natin ng mga magagandang painakay at maraming itlog. Yun nga ang ano ko sa inyo, yung sa aking ibunan, bali ang binibigay ko nga na pakain sa kanila ay ang canary mix. Yan, combination siya ng canary seeds, white millet tsaka red millet. Yan, bali hindi ko na nga binigyan ng sunflower, mga sunflower yung aking mga ibon kasi nga yun nga yun, nakakapag taba yun, nakapagpabilis, tsaka baka nga sila sa pola. Yung sa pola pala, kung i-review nyo yung video ko nun sa pola yun, malalaman nyo kung paano nga nila nakukuha yun ng ating mga ibon, kung bakit nga, anong dahilan kung bakit nagkakasapola. Panoorin nyo na lang yung video ko yun para malaman nyo kung ano yung sapola. Yun nga, yung nagbibigay din ako ng vitamin sa kanila. Siyempre kailangan din nila yun, naandyan yung vitamins na pang sipon, tapos kailangan din nyo rin ng vitamins ng kung gusto nyo paramihin yung mga ibon nyo. Ayun nga, may in-upload nga ako ng mga video. At panoorin nyo na lang yung mga na-upload ko mga video at malalaman nyo rin yung mga kung ano nga yung mga ibinibigay kong mga vitamin sa kanila. Yan. Tsaka yun, gustong gusto niya nila ng mga gulay. Hindi naman sila mahirap pakainin ng mga gulay, basta yung mga safe na gulay na sa kanila. Yan. Kalimitan, pwede naman yung kangkong lang tsaka talbos ng kamote. Yan. Tsaka may mga video rin ako na in-upload sa aking channel. Kung babalikan nyo, panoorin nyo na lang yung mga gulay na safe sa kanila, sa inyong ating mga ibon, yung safe na gulay sa kanilang ipakain.
balikan nyo na lang yon yung mga in-upload kong mga video. Yun nga pala, recap nga pala nung sa ano, yung mga tandaan nyo tsaka gawin pagka mag-isisimula nga tayo sa pag-ibon, lalo na yung mga newbie na gustong pasukin. Newbie, yung mga bagong mag-aalaga. Yun nga yung ibig sabihin ng newbie. Gustong pasukin din yung pag-iibon. Bali ang siyempre, bago nga kayo mag-alaga ng ibon, kailangan nyo ng kulungan. Meron tayong double cage saka single cage. Tapos kailangan nyo rin ng nest box tsaka nest basket. Siyempre dun sila mag-iitlog at dun nila papipisain yung kanilang mga inakay. At kailangan din natin ng ng babae at lalaking ibon. Yun nga ang age niya dapat na ipagparis natin, siyempre matured. Nandiyan yung ang edad nila dapat ay 7 months pataas or 8 months. At yun nga, sigurado 8 months ay matured na nga. Siyempre, paano nga nyo malalaman kung matured nga yung mga ibon na ipagpapares nyo? Pag yung cock, yung lalaki, yung ilong niya kulay blue, matured na yon. Tapos sa babae naman, pag brown na brown. Tapos siyempre, wag na kayong magpapares ng mas bata sa babae. Kailangan parehas sila edad. Pwede rin naman na na mas mature ang lalaki, tapos yung bata naman medyo pa-matured na, hindi naman yung batang-bata pa. Ayun, pwede silang ipagpares na. Tapos, yun nga, kailangan natin ng calcium nila. Yan yung cattle bone or mineral blocks. May mga nabibili naman sa mga pet shop. Yan, yung cattle bone tsaka mineral blocks. Siguro mga lang yan, ang price lang naman ng cattle bone meron kayong 60 pesos, 80 pesos ang isang cattle bone. Tapos yung mineral blocks naman ay nasa 25 pesos. Pero kung gusto niyo makamura, order na lang kayo sa online. Kasi ako nag-order lang ako sa online. Maramihan na lang yung binibili ko para makamura. At yun nga, yung isa dalawa pa yung patukaan tsaka yung patubigan nila. Tapos naandyan yung vitamins. Tapos naandyan yung mga gulay. Yan mga dapat na tandaan. Tapos ituro ko na rin sa inyo yung measurement ng pagbibigay ng pagkain sa kanila. Ako kasi sa aking dito sa ibunan, bali may mga pang-scoop ako na binibigay. Pag sa breeder, pag yung mag-umpisa pa lang at wala pang itlog, ang binibigay ko sa kanila na patoka, yung canary mix, ay isang scoop. Bali yun, equivalent na ng isang kutsara sa kanila. Maghapon na yon. Tapos pagka may na sila, nalaman nyo na may itlog na, dadagdagan nyo, gagawin nyo na ng 2 kutsara o 2 scoop na patoka. Siyempre naandyan yung pag naglilimlim na yung babae sa itlog, hindi yan bababa para kumain, dahil ang kakain niyan yung lalaki, tapos susubuan lang yung babae. Susubuan lang yon. Bali hindi yan bababa sa kanya, hindi yan lalabas sa pugad nila yung babae. Yung lalaki ang kakain, tsaka susubuan yung babae. Kaya kailangan na 2 scoop na, 2 kutsara. Tapos halimbawa nakapagpapisa na kayo ng painakay, pwede nyong gawing 3 kutsara na. Tapos syempre maya't maya kakain yun.
at susubuan yung mga inakay nila. Tapos maglalagay rin kayo ng ano, Integra 2000. Sa ano lang yan, sa mga breeder lang yan, yung Integra yan pag nakapagpapisa na sila. Integra 2000 yan, sa pet shop yan ano nyo, ayun yung ano, chick booster yung tinatawag. Pero ako kasi ang brand na inaano ko, Integra 2000 yan, ilalagay nyo yan dun sa kanilang ano, katabi ng patuka nyo. Kailangan hiwalay nyo yan, huwag nyo ipagsasama din sa ano, kailangan separate ng lagayan. Yun nga, nakapagpabilis pampalaki na nga nung ano, nung kanilang mga painakay. Yun nga, yung mga kaibon, yung mga vitamins na ibinibigay na dapat. At yun nga, panoorin nyo na lang. Hindi, pwede ko rin naman lang ibigay sa inyo. Yung binibigay ko kasing vitamins ay ang ano, ang proven ko na yan, ang Bitmen Pro. Yan, Bitmen Pro kasi naandyan na lahat. Nandyan ang prebiotics, para sa sipon, para sa pagputay, lahat nandyan na. Ang palakas. Prebiotics lang ang ano, maganda dyan. Ang tatak niyan, Bitmen Pro. Makikita nyo sa ano, sa video ko, naandun yung itsura ng Bitmen Pro. Pero kung punta naman kayo sa pet shop, sabihin nyo lang, Bitmen Pro, yun, ibibigay naman sa inyo yun. Ayun nga mga kaibon, sana nga, yan, tandaan nyo yung mga binigay ko sa inyong tips sa mga gustong pasukin nga yung pag-iibon. Ayun, sana meron din akong naibigay sa inyo na kaalaman. Kasi yung mga ibinibigay kong tips sa inyo, ayun yung mga ginagawa ko dito sa aking ibunan. Kasi hindi naman ako nagbibigay ng mga tips na hindi ko ina-apply dito sa aking ibunan, para at least meron din ako mai-share sa inyo na ano. Tsaka comment lang kayo kung anong mga tanong nyo, at sasagutin ko agad dyan. At sino mga gusto magpa-shoutout, comment down below na lang sa aking comment section. Hanggang dito na lang mga kaibon. At sana marami rin kayong matutunan sa aking pagbibigay sa inyo ng mga tips. Yun nga, yung dapat tandaan at gawin sa gustong pasukin ng pag-iibon. Pa-share na lang po ng aking video, tsaka pa-like at pa-subscribe na rin po sa mga bagong nakapanood nito na hindi pa nag-subscribe sa akin, at pa-click na lang ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong i-upload natin ng mga video at ng mga tips na ibibigay ko sa inyo. Yun nga, at patulong na rin ako pag may ads na pumasok sa aking mga video. Wag nyo na lang pong i-skip at panoorin nyo na lang po para at least makatulong din po sa akin at makapag-upload pa po ako ng mga maraming videos tips sa inyo. Salamat sa panood mga kaibon. Nandito na lang. Thank you very much.